member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 3 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. Martes tayo ngayon, ika-18 ng Pebrero 2025. Sa ulo ng ating mga balita, 8 pang lugar sa bansa nakitaan ang pagtaas ng kaso ng dengue. Dating Pangulong Digong kinasuhan ng inciting to sedition ng CIDG. Dating Governor Pride Tevez at Siyam na iba pa kinasuhan ng murder. Ex-account ng dating Vice President na si Leni Robredo pinasok ng hacker. Driver's license ni Angka CEO George Rieco sinuspinde ng 90 days ng LTO. Mas malamig na panahon ngayong linggo asahan matapos na muling lumakas ang amihan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, asahan ang mas malamig na temperatura ngayong linggo dahil muling ang lumakas ang Northeast Monsoon o amihan. Ayon Cloren Horta ng Pag-asa, ang pagbaba ng temperatura ay epekto ng amihan at mararamdaman ito sa Hilagang Luzon, lalawak sa iba pang bahagi ng bansa kabilang ang Metro Manila ngayong linggo. Naitala na kahapon ng Pag-asa ang 17 degrees Celsius na temperatura sa Baguio City, habang nasa pagitan naman ng 24 at 31 degrees Celsius ang naitala sa Metro Manila. Samantala, sinabi ni Horta, makaka-apekto rin ang shear line sa Northern Luzon kasama ang Isabela at Quezon. Magdudulot naman ito ng mga pag-ulan sa lugar. Apektado naman ang Intertropical Convergence Zone, ang Palawan, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Pinayuhan din ng Pag-asa mga residente sa nasabing mga lugar na apektado ng ITCC. Pag-ibayuhin ang pag-iingat sa gitna ng posibleng banta ng landslide at flash flood. Pwede tayo magbaon ng payong at anumang pananggalang sa ulan kapag lalabas tayo ng mga bahay. Aabot pa sa 8 lugar sa bansa ang posibleng mag-anunsyo na rin ng dengue outbreak dahil sa pagsipa ng kaso ng nasabing sakit. Ayon sa tagapagsalita ng Department of Health na si Assistant Secretary Albert Domingo, posibleng magmula ang 8 lugar sa National Capital Region, Central Luzon at Calabar Zone. Paliwanag ni Domingo dahil sa Notifiable Disease Act, ang local government units ay may mandatong magdeklara ng dengue outbreak. Una na inanunsyo ng Quezon City LGU na dahil sa naitalang 10 nasawi sa loob lamang ng 2 buwan ngayong taon, kinakailangan magdeklara ng dengue outbreak. Nanindigan naman ang punong barangay ng Addition Hill sa Mandaluyong sa magandang layunin ng kanilang programang Piso sa Mosquito. Ayon kay Barangay Captain Carlito Zernal, alternatibong programa lamang ang nabanggit dahil sa patuloy pa rin ang cleaning at packing operation sa kanilang lugar. Reaksyon ito ni Zernal matapos na mag-viral at matikusin sa social media ang programa nilang naglalayong mabigyan ng piso ang mga residente sa bawat 5 lamok na kanilang mahuhuli at madadala sa barangay, buhay man ito patay o kiti-kiti pa lamang. Inihayag ng punong barangay na tutuloy ang Piso sa Mosquito program na magsisimula ngayong Miyerkules, Pebrero 19. Mag-start po ang aming collecting ng ating pong mga lamok, buhay man o patay. Pagkikiti-kiti, dalhin sa barangay. Opo. May kakibat na konting insentibo sa Opo. mga magdadala po ng ating pong mga lamok. Ayun. Ito po ay 5 pirasong buhay o patay na lamok o kiti-kiti ay kapalit nito ay piso. Hindi po pwedeng piso bawat isa kasi malulugi po ang barangay. Ayan sa mga lamok dyan sa Addition Hills, wanted, dead or alive. At may pisong katapat sa bawat 5. Ginit din ni Kapitan Zernal, hindi lamang sa Quezon City tumataas ang kaso ng dengue.
dahil 198% naman ang isinirot nito sa kabuuan ng Metro Manila. Batay sa Department of Health, 44 na mga pasyente at ilang estudyante umano ang nasawi sa Addition Hills dahil sa karamdaman. Sa halip umanong pumuna at tatakihin ng personal na pagkatao ng kapitan, hinimok niya ang publiko na mag-isip ng paraan para masugpo ang dengue. Oo nga naman, kanya-kanya kayong diskarte. Hindi naman kumakandidato yung tao eh. Buti nga yung tao gumagawa ng remedyo. Hindi mo na matutuloy ang plano na magkalat ng mga palaka. Ito naman ay sa barangay Matandang Balara para makatulong din mabawasan ang mga lamok sa lungsod ng Quezon. Ayon kay Matandang Balara Chairman Alan Pranza, napagkasunduan nila sa Barangay Council, gawin na lamang itong last option kung hindi pa rin mapapababa ang kaso ng dengue sa lugar. Ayon kay Pranza, pinagbabawalan sila ng Department of Environment and Natural Resources na gawin ito dahil maaaring makaapekto naman ito sa tinatawag na ecological balance. Maaari nito makaapekto sa kalusugan ng tao dahil hindi natural na habitat ng palaka ang pagdadalang lugar. Sa ngayon, ipatutupad na lamang nila ang 5S. Yung 5S campaign ng Department of Health. Yung Search and Destroy, Segregate, Seal, Scan, and Sustain. Ayon kasi sa instruction ng DENR at saka ng DOH, so medyo pinipigilan nila tayo dyan na gawin yung ganyang activity. So, kaya susundin na muna natin itong mga pinagagawa ng DOH, ng ating Health Department at yung tungkol sa 5S. Bagamat naniniwala pa rin tayo na malaki pa rin naman na may tutulong ng mga palaka, lalong-lalo na doon sa mga bakanting lote na hindi pwedeng pasukin ng barangay para linisin. Matatanda ang nagdeklara na ng dengue outbreak sa Quezon City dahil nga sa pagsipa ng kaso nito at pagkasawi ng ilang pasyente dahil sa dengue mosquito. Para naman sa Angko Madrona Party List, ilan sa maaaring panlaban sa dengue ay ang pagkakaroon ng urban planning strategies kabilang ang mosquito-resistant infrastructure, kaya halimbawa ng self-draining roads. Ayon kay Angko Madrona Party List First Nominee Attorney Arnel Gomalia, ngayong lumalaban na naman ang dengue cases simula 1 ng Pebrero. Kailangan na ang epektibong estratehiya para mabawasan ang outbreak sa maraming lugar upang maprotektahan ang mga komunidad. Naniniwala si Gobalia na kung may tamang disenyo ang mga kalsada, hindi maiipon ng tubig dahil hindi ito magiging breeding ground ng mga lamok. Maaari nila niyang gumamit ng mosquito-resistant landscaping gaya ng pagtatanim ng mga halaman na may natural na mosquito-repellent properties, lalong-lalo na sa mga pampublikong lugar at pagtiyak na epektibo ang drainage system sa mga komunidad. Idinin pa ng Comadrona Party List nominee na mapanganib ang dengue, lalo na sa vulnerable sector, at sa katunayan na niya bagamat karamihan sa dengue infection ay asymptomatic o mild, maaari pa rin mauwi ito sa severe infection at pagkamatay. Mahalaga niyang may epektibong taktika ang gobyerno at mga lokal na pamahalaan laban sa sakit, lalo pat wala itong lunas sa tinaasahan ng Department of Health na 8 lugar nga ang magdedeklara pa ng outbreak bukod sa Quezon City. Ang Comadrona Party List sa binubuo ng mga frontline health workers gaya ng mga komadrona, mga nurse, pharmacists, mga doktor, researchers at iba pang mga professional stakeholders na nais garantihan na makakarating hanggang sa malalayot mga liblib na lugar ang basic health services. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay muli namang inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang lahat ng mga amateur at mga professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na ang tema ay Infrastructure for Economic Development. Formal lang binuksan ang naturang photo contest ngayong buwan. Udyat na maaaring lang magsumite ng mga entries ang mga interesadong lumahok. Bukas ang kompetisyon sa mga amateur at mga professional Filipino photographers edad 19 years old, 16, 16 na taong gulang pataas. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, layo ng photo contest ngayong taon, ipakita naman ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highway, mga tulay, seaports at airports at iba pa
para sa pagunlad ng ating ekonomiya. Maaring magsumite ng photo entry sa ilalim ng 3 kategorya, yung conventional category, mobile at drone category. Walang winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya. Tatanggapin ang mga entries hanggang July 31, 2025. Magandang umaga, Pilipinas! 13 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Tanggap at nirerespeto ni Angka CEO George Reca ang desisyon ng Land Transportation Office na suspindihin ng 90 days ang kanyang driver's license dahil sa viral video ng traffic incident sa Cainta Rizal noong 2 ng Pebrero. Ayon kay Reca, inako niya ang responsibilidad sa nangyari at handa siyang harapin ang anumang kahihinatnan ng ginawa nilang paglabag at susunod sila sa nararapat na proseso. Kasabay ng desisyon ng LTO, voluntaryong isinuko ni Reca ang kanyang lisensya kahapon. Handa niya siyang isakripisyo ito upang ang mga rider ay makapagpatuloy ng kanilang trabaho at paghahanap buhay para sa kanilang pamilya. Nagugat ang 90-day suspension ng LTO sa driver's license ni Reca ng ang inorganisang motorcade ng Angkasa. Noong February 2 ay nagdulot naman ng matinding traffic sa nabanggit na lugar. Inireklamo ni CIDG Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III sa Department of Justice si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinakakasuhan ng inciting to sedition ang dating Pangulo dahil sa naging pahayag nito na pagpatay sa 15 senador. Ayon sa General, kasabay ng pagiging bagong Pilipinas, dapat magbago na rin ang ating pananaw at hindi dapat pinalalampas ang ganitong mga biro. Giniit pa nito rin na malinaw na paglabag sa batas ang kill remark ng dating Pangulong Duterte. We already submitted it for unlawful utterances at saka inciting to sedition. So nandun na rin sa docket ngayon at for case build up na rin yung reklamo natin kay former President Duterte. Which specific statement po that he made? Ano? Gusto niyang patayin ng 15 senador na gusto niyang bombahin. So ayan, nakafile na sa DC-20 for case build up na ang kaso na yan. Ayun. Kaya kayo huwag kang magbibiro, ha? Kaya papatayin ko yung mga lamok na yan. Malinaw, ha? Lamok ang sinabi ko, ha? Magandang umaga, Pilipinas! Huwag kayong magbabanggit ng papatayin ko yung mga buhayang yan. Baka ibang ipagkahulugan. Iginit naman ang Partido Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban. Biro lamang ang pahayag ng dating Pangulong Duterte na pumatay ng 15 senador. Sa panayam ng DZRH at ang radyo natin, sinabi ni Attorney J.B. Hinlo, isa sa mga senatorial candidates ng PDP Laban, nais lamang magpasaya ng dating Pangulo. Dapat na niya mapakinggan ng mga tao ang buong talumpati ni Mayor Digong dahil wala namang pagbabantang nangyari doon. Tiniyak din ni Hinlo na madidismiss lang din naman ang kaso kapag pinag-aralan ng Department of Justice ang naturang pahayag. The former president was just joking. It was a light-hearted moment. He wanted to make everybody happy and laugh. So they should hear out all the speeches from the beginning up to the end. Pagdugtong-dugtong nila, there was no threat. It was just a joke. And yung masama dito, walang sense of humor yung mga gusto mag-complain. But I'm definitely sure that kung pag-aralan ng DOJ yan, at gusto talaga ng pag-aralan, it will be dismissed. Sinabi din ni Atty. Hinlo, wala rin namang kapasidad ang dating Pangulo na gawin ito dahil matanda na ito at wala rin siyang kontrol sa militar at pulisya. Tignan niyo si dating Presidente Duterte. Matanda na. Ang bagal na ng lakad. Wala sa kanyang kontrol ang military. Wala sa kanyang kontrol ang pulis. Anong kapasidad niya na gumawa ng ganong statement? Nagpapatawa lang yung tao. From the time of the campaign since 2014, nung hindi niya pa tinatanggap, all the way up to today. Ganun lang talaga ugali nun. Hindi naman nababahala si Senator Francis Tol Tolentino sa pahayag ng dating Pangulong Digong na pagpatay ng mga senador. Sa panayam ng DZRH at ng radyo natin, sinabi ni Senator Tolentino na sa tingin niya, di naman talaga seryoso ang pananalita ni Mayor Digong.
Dapat na niyang tingnan ang konteksto ng sinabi ng dating Pangulo dahil nagbibiro lang naman ito. Ipinapaubaya na lamang ng senador sa mga investigador ang pahayag pero para sa kanya, hindi niya ramdam. Nakasama siya sa mga tinutukoy ng dating Pangulo. Siguro tingnan din yung konteksto, baka nagbibiro o joke-joke lang. So, hindi ako na babahala na ito ay isang seryosong pananalita. Pero siguro kung magkakaroon ng investigasyon, bahala na yung mga investigador doon. So, I don't feel alluded to. Alam pa pala, biro kasi yung dating presidente. Hindi na rin iimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Papanayan pa rin ng DZRH at ng radyo natin, sinabi naman ni NBI Director Attorney Jaime Santiago, naniniwala siyang rhetorics o political propaganda lamang ang sinabi ni Mayor Digong. Base niya sa konteksto na nasa isang proclamation rally ang dating Pangulo. At bate na rin sa estilo ng pananalita, tila hindi naman seryoso si Digong sa kanyang mga binitiwang salita. Alam nyo, ito personal opinion ko. Sa nakikita ko, lang yan rhetorics lang yan. Yung mga dati ng political propaganda ni dating Pangulong Duterte. Dineliver ni dating Pangulong Duterte in a political rally during the proclamation of his mga senatorial candidate niya. So, pati ng delivery niya, yung mode of delivery niya, yung actuation niya, yung action niya, makikita naman na nagpapatawa lang ng audience. Paglilinaw pa ng direktor, kikilos lamang sila kung may mismong senador na maghahain ng formal complaint para imbestigahan ang pahayag ni Mayor Digong. Diyan man, kumbinsido pa rin sa Santiago, iba pa rin ito sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na ngayon ay inirekomenda ng ahensya na makasuhan naman. Yun naman kay VP Sara, iba naman po. Tumawag po siya ng Zoom meeting at galit na galit siya. At sinabi niya nga pa, at minention niya pa kung sino yung dapat patayin. Si Presidente, si First Lady, at saka si Speaker. At tapos sinabi niya, no joke. She is very serious. So, we took that seriously. Ayun. Hindi dapat kinokonsente ang mga banta ng pagpatay, lalo't na hindi dapat tinatanggap ang mga palusot na ito'y joke lamang. Reaksyon naman ito ni Lanao del Sur, Representative si Adyong, sa naging malamig na pagtanggap ng National Bureau of Investigation na imbestigahan ang banta ng dating Pangulong Digong. Binigyan din ni Adyong na kung ordinaryong mamamayan ay inaaresto na agad nang magsasabi lamang ng ganitong uri ng biro. Hindi niya makatarungan na pinapayagan ang ganitong mga pahayag lalo na kung mula sa dating matataas na opisyal ng gobyerno. Well, if we believe in the phrase that no one is above the law, it should be applied to everyone. Diba? Kung ang ordinaryong tao, inaaresto mo dahil nag-joke lang siya ng bomba or may papatayin, I don't see any reason why it should also be applied to a certain individual simply because he is higher in stature or in influence. Kinasuhan naman ang Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Tevez at siyam na iba pa. Kaugnay ito ng manoy pagkakasangkot ng mga ito sa 2023 massacre sa bayan ng Pamplona kung saan nasawi si dating Negros Oriental Governor Ruel de Camo. Si Pride daw kasi ay kapatid ng napatalsik na Negros Oriental 3rd District Congressman na si Arnulfo Arnie Tevez Jr. na nauna ng kinasuhan din sa nasabing krimen. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, mga misis, amoy araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dalyan sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ang kutis ang presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog. At habang kayo po ay nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, ito muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga na ngayon ng 11,000. 11,000 ang nag-iintay na premyo sa mahiwagang tunog. Aha.
Basta yung isa, sige, bibigyan na natin. Plastic na upuan. Para hindi na kayo mahirapan. Binigay ko na yung una. Plastic na upuan. Anong ginawa sa plastic na upuan? At doon sa pangalawang item na makikita sa opisina, usually yan. Ano, ha? Sa mga airport, sa mga mall, meron din yan sa mga hotel. Ginagamit yan sa negosyo. Ayan, ha? Anong ginawa doon sa dalawang items na yon? Yan po inyong sasagutin. Ipapadala po ninyo inyong masagot sa 0919-282-645. Sundin ang tamang format ang pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ang mga sasali sa atin sa online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? Oy, agahan yung ligo gamit ang Shield Bath Soap para hindi kayo malate. Magandang umaga, Pilipinas! Pinagdugtugan naman ni PDP Laban Senatorial Aspirant Attorney Jimmy Bondoc na hindi kinakampihan ng Administrasyon Duterte ang China sa issue ng West Philippine Sea. Sa Bakit Ikaw, the DZRH job interview, sinabi ng abogado na nasaksihan niya mismo ang pinaiiral na independent foreign policy ng dating Pangulong Digong. Wala naman na niyang kinilingan na anumang bansa si Mayor Digong at iniiwas lamang nito ang masundalong Pilipino mula sa kapahamakan sa tensyon sa karagatan. Inimok din ni Attorney Bondoc ang mga pumupuna sa foreign policy ni Duterte magsagawa ng malalimang research lalo na kung paano nito tinutugunan ang pangharas ng China sa mga mangingisda at tropang gobyerno noon. Sinabi pa nito na maski ang mga foreign loan ng nakalipas na administrasyon ay pantay-patay, walang pinaburang bansa. Okay. Nakita ko first hand ang independent foreign policy ng Administrasyong Duterte. Walang kinampihan yan. Pati po, kung sukatin niyo po, may nakausap po ako dati sa budget natin, no? Na lahat po, pati mga foreign loans natin, pantay-pantay. So, Administrasyong Duterte po, doon pinakapantay-pantay yung mga pinautang at pinagkautangan natin. Wala tayong kinilingan na bansa. Pagdating din po doon sa West Philippine Sea, I think ang ginawa po ng Pangulo ay umiwas talaga sa kapahamakan ng ating mga sundalo. Pero wala po, mag-research po kayong lahat. Please do your independent research. Tingnan nyo po kung talaga po bang kumampi ang Administrasyong Duterte sa China at hindi po totoo yan. 25 na makalipas ang alas 4, polis patay matapos na mag-overshoot sa ang minamaneho nitong motorsiklo sa drainage canal ng NIA sa bayan ng Mayorga, Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad, Jimmy. Isang pulis patay matapos mag-overshoot ang minamanehong motorsiklo sa drainage canal ng National Irrigation Administration NIA sa bayan ng Mayorga, Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Glock, 44 anyos, residente ng barangay Santo Niño, Hulita, Leyte na Catalaga sa Hulita Municipal Police Station. Nangyari sa alas 7:15 ng gabi sa barangay Kamansi, Mayorga, Leyte. Sa investigasyon ng PNP ang biktima ay nagmamanehong motorsiklong galing barangay Talisay, Mayorga, Leyte, papuntang barangay Kamansi sa naturang bayan ng mawalan ng kontrol ng manibila ng motorsiklo at mag-overshoot sa kanal ng NIA. Itinakbo pa sa Aboyog District Hospital ang biktima para malapatan ng kakulang lunas sa balit. Idineklara na dead on arrival ng attending physician. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 26 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Mga mamis, pwede na ho tayo mag-laundry day today, ha? Pero bantayan lang natin yung biglaang pagbuhos ng ulan, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. At mapahirapan ang self-con sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stainaway formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test sa chocolate, mud, and Sembonon cotton. Gawa po ito ng ACS. Tulad ng kanyang dedikasyon upang may sa batas ang New Agrarian Emancipation Act, sisiguraduhin naman ni Senator Amy Marcos ang pagkakaroon ng buwan ng sahod ng mga magsasaka. Sa town hall meeting ng radyo natin nationwide, binigyan tiin ni Senator Amy, hindi sapat ang baryang pangayuda sa mga magbubukid sa sangkaterbang kinakaharap na hamon sa pagsasaka.
Kailangan na niya ng mga ito ng siguradong kita na kanilang maaasahan sa kabila ng pabago-bagong klima at mataas na presyo ng mga bilihin at mga produktong petrolyo. Sinabi pa ni Senator Amy, hindi na dapat na ituring na sugal ang pagsasaka at dapat bigyan ng dignidad ang mga magbubukid nang hindi sila o nang may kakayahang mabuhay ang kanilang sariling pamilya. Kapag may tiyak kanyang kita ang ating mga magsasaka, mas magiging produktibo sila, mas tataas ang ani, masisiguro din na may sapat na pagkain sa pagkainan ng bawat Pilipino. Kasi ang pinakamalaking problema sa buhay natin ngayon, sa totoo lang, dito sa pagkain, ang issue dyan, wala nang may gusto na kabataan sa pambubukid at hindi kumikita. Siguro nakikita nila, nakukuba na sa hirap, magtanim ay di biro talaga sa lolo, sa mga tatay nila. Ayaw na nila talaga tumuloy dyan. Kaya kailangan ipakita sa ating kabataan na pwede kang kumita, maging maunlad, at talagang makatulong sa pamilya mo kahit mambubukid ka lamang. Magandang umaga, Pilipinas! 28 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Baka tayo po ay may mga importanteng lakad. Huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona, for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Isa patay, isa sugatan sa aksidente ng motorsiklo sa Bugalyon, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni si Kamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabuwasan, Kuyang Angel. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng isang minor de edad na binatilyo matapos itong tumilapon sa inang kasang motorsiklo. Sa ulat ni Bugalyon si Chief of Police Major Arnold Soriano, naganap ang aksidente sa Barangay Lagit Sentro bandang alas 4:20 ng hapon kung saan sakay ang 17 anyos na mga binatilyo na pawang residente ng Barangay Portek ng nasabing bayan at habang mabilis na binabagtas ang Barangay Road na lose control umano sumano bilang rider dahilan ng kanilang pagsimplang at tumilapon sila sa bukid sa gilid ng daan na kapwa nagtamo ng sugat sa kanilang mga katawan. Agad nadala ng mga nag-responding pulis sa malapit na hospital ang mga biktima kung saan idineklarang dead on arrival ng attending physician ng angkas habang ang driver ng motorsiklo patuloy pang nilalapatan ng lunas sa Lingayen District Hospital. Ito si Freddy Pajardo, Aris 30, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Magandang umaga, Pilipinas! Umabot naman sa 181 barangay kapitan mula sa 5th District ng Maynila ang nagpakita ng suporta sa senatorial slate ng Partido Demokratiko Pilipino sa isang pagtitipon nitong linggo. Sinagawa ito sa Fortune Mansion Seafood Restaurant sa Malate, Maynila. Pinakunahan ni na Barangay 670 Chairwoman by Aleja Bidwa at Sultana by Isashi Amor Mastura. Inimbitahan ng mga barangay kapitan si Senator Bongo para ipakita ang kanilang suporta sa mga senatorial candidate ng PDP laban. Pinuri din ng mga ito si Senator Go sa pagdadala ng kampanyang nakabatay sa serbisyo at malasakit diretso sa kanilang komunidad. Top 4 wanted person ng municipal level sa Hagonoy, Bulacan, arestado dahil naman sa illegal na drugs. Detalye ng balita mula kay Danny Comilang, Aris 37. Danny. Naaresto ng Balanga City PNP Tracker Team sa pangunguna ni Police Colonel Parmertria Provincial Director kasama ang Bataan First PMFC at sa pakipagtulungan ng Hagonoy Municipal Police Station ang ika-4 na Municipal Most Wanted
spokesperson ng Haguni, Bulacan nitong February 17, 2025 sa Barangay Ibayo, Balanga City, Bataan. Ang nasabing individual ay inaresto sa bisa ito ng warrant of arrest sa paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 para sa pagsisilbi ng sentensya. Ayon kay Colonel Tria, ang matagumpay na operasyon na ito ay patunay na kanilang walang humpay na kampanya laban sa mga kriminal at mga taong sangkot sa illegal na droga sa Bataan. Hinihikayat din ang publiko na maging mapagmatyak at agad na iulat sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong lalabigan, ani ni Colonel Tria. Danny Kumilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May pahabak kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Evan lang ng Las Vegas. Magandang umaga. Ay, magandang umaga sa mga seafarers natin at sa lahat ng mga OFW. Thank you. Sabi ng Bangko Sentral, tumaas daw po ang inyong mga dollar remittance. At yun po ang dahilan kung bakit matatag po ang palitan ng dolyar laban sa piso kahit na nagkawindang-windang ang maraming ekonomiya sa iba't ibang panig ng mundo. Salamat po, ha? At kung pauwi ka ng Pilipinas, again, ang aming pong pakiusap, huwag na humagbaon o magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce sila ng dekalidad na cacao beans pinaprocess para maging tangerine chocolate. Ang brand ng mga magnaniyog at mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Available yan sa 0919-095-5935. Yung pong mahigit 10 variants ng tangerine chocolate, pwede nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Ayan, ha. Ang mga raw materials ng mga produktong yan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. 34 na makalipas ang alas 4, malaking hamon para sa House Prosecution Team kung kailan sisimulan ng Senado ang impeachment trial laban naman kay Vice President Sara Duterte. Aminado ang One Rider Party Representative na si Ramon Gutierrez na nahihirapan ang House Prosecutors sa paghanda sa paglilitis dahil hindi pa nila alam ang rules o mga panuntunan ng impeachment court. Sinabi pa ni Gutierrez, general preparations pa lamang ang kanilang ginagawa. Kabilang ang timeline, mga prosesong pampayagan at ipagbabawal, pati na ang pagkuha ng external lawyer. Ganyan tuloy-tuloy ang paghanda nila kahit pa may senaryong maisipan pa ni Vice President Sara Duterte na magbitiw sa pwesto dahil meron namang re-resolbahin na hiwalay na issue ng perpetual disqualification. Admittedly, kapag gumalaw na po yung Senado, at least preliminarily, at least regarding to the rules, kapag meron na po tayong mas idea kung which processes would be adopted from yung rules of court, which processes would be dealt without, I think that would be easier for us in the part of preparation. But in the meantime po, general preparation po. Nakatakdang bosisyon naman ng House Tri-Committee ngayong Martes ang pagbabayad ng buwis at pagkakaroon ng financial transparency ng social media influencers at mga vloggers sa ikalawang pagdinig ngayong araw. Kasama si BIR Commissioner Romeo Lumagid Jr. at mga miyembro ng kanyang grupo sa mga inibitahan sa pinag-isang pagdinig ng Committees on Public Order and Safety, Information and Communication Technology at Public Information para imbestigahan ang paglaganap ng fake news sa mga online platform at kung tama ang dinideklarang ng mga digital personalities na kanilang kinikita. Binigyan din ni Laguna Representative Dan Fernandez, overall chair ng TRICOM, ang pangangailangang matukoy kung ang mga digital personality ay nagdedeklara ng kanilang totoong kinikita at tumutupad sa kanilang mga obligasyon sa buwis ay mahalaga para patas naman ang paniningil ng buwis. Sinabi niya na ang pagdinig ay bahagi ng mas malawakang pagsisikap upang matiyak na magiging patas ang pagpapataw ng buwis. Sa paglikha ng online, ang nilalaman ay tungkol sa ating bayan. At nakikita naman natin kung paano kumikita ang naturang industriya.
Kasama din sinimbitahan sina Trixie Cruz Angeles, Crescent Laureta Chu, Mark Anthony Lopez, Joey Di Bibier, Banat Bay, si MJ Campbell Reyes, Lorraine Marie Badoy Partosa, Sasa Rogando Sasot, Joe Smith Medina at Claire Eden Contreras o si Maharlika Buljakera. Nananawagan naman ang lider ng Kamara para sa pagsasagawa ng masusing investigasyon ng TRICOM kaugnay naman ay pagkalat ng fake news sa social media sa tulong ng China. Partikular na sa isyu ng West Philippine Sea at mga pampulitikang propaganda na pumapabor sa mga kakampi nitong politiko sa bansa. Binigyan din ni Gutierrez ang agarang pangangailangan na matugunan kung paano ipinapakalat ng mga bayrang social media personality at influencer ang mga maling impormasyon. Binalaan din niya na hindi dapat na hinahayaang bumili ng impluensya ang mga dayuhang entity upang linlangin ang publiko. Sinabi naman ni House Majority Leader at Lanao del Sur Representative si Alonto Adjong, seryoso ang banta ng ganitong disinformation lalo na't papalapit na ang halalan ngayong 2025. Nahak naman ang social media account na ex ni dating Vice President Leni Robredo. Itong kinumpirma ni Robredo matapos na mag-post ang kanyang anak na si Aika Robredo na nahak ang ex-account ng kanyang nanay. Dahil dito hinamok ng dating Vice Presidente ng publiko, balawalain muna ang anumang content o post na magmumula sa kanyang account. Ayon ay patuloy pa ang ginagawa ng paraan para muling makuha ang access nito. Plano din ang kampo ni Robredo na ilapit sa mga otoridad ang naturang pangyayari para sa kaukulang aksyon. Family food packs at non-food items ng DSWD nakalaan lamang sa mga disaster response at hindi sa pamumulitika. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41. Romy, naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development Cordillera sa publiko na ang mga family food packs ay nakalaan lamang para sa disaster response at hindi sa pamumulitika. Sa ipinalabas na public advisory ng DSWD Cordillera, sinabi nila na ang mga family food packs at non-food items na ipinapamahagi ng DSWD ay nakalaan lamang para sa pamilya na apektado ng kalamidad at mga individual. Ang mga relief items sa bahagi ng pagsisikap ng ahensya sa disaster response efforts para matiyak na matutugunan ang agarang paghatid ng pangangailangan ng mga komunidad. Pinaalala ng Social Welfare Agency ang publiko at mga politiko ay hindi bahagi ng electoral activity. Ayon sa DSWD, ang family food packs at kits ay walang dapat na kinalaman sa pamamahagi nito sa sinumang kandidato, political party o party list na lalaok sa May 12, 2025. Batay sa pinakauling update ng DSWD Cordillera, may nakahandang family food packs at non-food items kay Pebrero ng taong kasalukuyan na pwedeng ipamahagi sa iba't ibang lokal na government units bilang suporta kapag dumami ang pangangailangan dulot na hindi inaasang pagtaas ng mga insidente ng sakuna. Ayon sa DSWD Cordillera, merong nakaimbak na 69,191 na family food packs at 24,558 na non-food items sa kanilang mga bodega. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Jose Gina. 41 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy, oras na para tayo po'y mag-ultabayo, ha? Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, isang oras bago matulog, mga 2 kapsula para makita natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ano ba yung ultabayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ohayo gozaimasu sa mga kababayan natin sa Japan, ha? So, ang ultabayo po, ang postbiotic ay hindi po mga kwentong kutsero, hindi po mga testimonial, kundi mahabang clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya naman may kakayahan talaga itong i-activate yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell na kung tawagin po ng madalubhasa ay commander ng ating immune system. Yung po namang PDC ang nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya't na-achieve natin ang magandang tulog, nagkakaroon tayo ng panibagong sigla at lakas sa kinabukasan, nalalabanan natin ang pagod, puyat at stress.
Ang Ultrabayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa Theoxis Adventures. Kung may mga katanungan pa kayo po, pwede kayo mag-text sa 0917 1106580. Available din po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero wag nating kalimutan, ang Ultrabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. 42 makalipas ang alas 4 ng umaga, inaasahang isasama ng Korte Suprema sa kanilang agenda ang impeachment trial laban naman kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Sinabi ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, layo nilang may sagawa ang kanilang tungkulin at hindi para manawagan ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Kasunod ito ng paghahain ng petition for mandamus ni Attorney Catalino Generillo Jr. noong Biyernes. Sa petisyon, binigang katuwiran ng abogado ang nakasaad sa konstitusyon na kailangang agarang aksyonan ng Senado ang isinampang articles of impeachment. Ipinunto rin ni Generillo na walang hadlang upang hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court at makapagsagawa ng public trial kung guilty o hindi ang Vice Presidente. Ganit nito, wala namang kapansanan, physical o mental disability ang mga senador para sila ay hindi mag-convene. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, si Ate Shawi, si Sharon Cuneta, enjoy sa paggawa ng kandila. Sino kayang pagtitirik niya, ha? Alamin natin mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Akala ko noon chika lang, akala ko noon chismis lang. Pero totoo pala na si Sharon Cuneta ngayon, ang pinagkakaabalahan niya ay ang paggawa ng kandila. Scented candles ang kanyang ginagawa ngayon na kung saan ay ginagawa niya itong libangan. Kapag wala siyang shooting, taping o anumang okasyon o showbiz gatherings, ay ito ang kanyang pinag-uukulan ng pansin. Ayon kay Sharon, talaga daw na-excite siya, talaga daw nag-i-enjoy siya sa bago niyang kaalaman sa paggawa ng kandila. Siya mismo ang namimili ng mga perfume, siya mismo ang gumagawa ng mga kandila at siya rin mismo ang nag-i-style. Kaya naman, marami sa mga kaibigan ni Sharon Cuneta ang gustong bumili ng ginagawa niyang kandila. Yan ang ating DZRH Showbizates News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. 44 makalipas ang alas 4. Nais makipagpulong ni Agriculture Secretary Francisco Tulaurel Jr. sa Department of Public Works and Highways upang pag-usapan ang pagpapahusay sa mga kalsada at mga tulay. Lain ito na matiyak ang maayos na daloy ng mga produktong agrikultura, maibaba ang gasto sa mga biyahe ng mga kalakal at mapalakas din ang seguridad sa pagkain o food security. Ayon kay Secretary Laurel, ang kahalagahan ng matatag na mga kalsada at tulay sa agricultural network, lalo na sa bansa na maraming islang hiwa-hiwalay, ay hindi dapat baliwalain. Ito ay dahil ang agrikultura ay nakadepende sa logistics at ang transport infrastructure ay direktang nakakaapekto sa gastusin at pagbiyahe ng agricultural produce. Binigyan din pa ng kalihim na ang maayos na mga kalsada at tulay ay nakapagpapababa ng gastusin sa biyahe ng mga produkto, mababawasan ang pagkasira at mas mabilis na madadala ng mga magsasaka sa kanilang mga produkto sa mga pamilihan. Magre-resulta ito sa mas matatag na presyo para sa mga consumer. Sa ginanap na multi-year budget planning session ng DA, tinukoy ni Secretary Chu Laurel ang Thailand at Vietnam na may mababang gastusin sa transport dahil sa mas magandang kondisyon ng kanilang mga kalsada. Ang mga truck sa nabanggit na dalawang bansa ay maaaring magkarga ng 8 hanggang 10 tonelada, mas malaki sa 41-ton limit ng Pilipinas. Iginit pa ni Laurel na ang mas magandang infrastruktura ay magre-resulta ng mas epesyenteng supply chain, makakabawas sa gasto sa pagdadala ng mga produkto mula sa taniman patungo sa merkado. Nako, natumbok mo. Natumbok mo, Secretary Laurel, ang problema, ano ha? At magandang umaga muli sa mga kababayan natin dyan sa Quezon na matagal nang nagre-reklamo. Nagsisilbi daw silang Lubak, capital of the Philippines. Ang problema ho, gustuhin man ho ng lokal na pamahalaan na maglaan ng pondo, national road yan. Kaya ang pakiusap na lamang po kasama ang mga obispo
At mga taong simbahan, baka naman daw po pwede bilis-bilisan ng DPWH ang paglalaan ng pondo at pagsasaayos ng mga pangunahing lansangan nila ng mga national road yan po sa lalawigan ng Quezon na dinadaanan ng ating mga magsasaka, ng mga negosyante, ng ating mga kababayan patungong Bicol at iba pang bahagi ng Southern Luzon. 85 individual na aresto naman sa Davao City sa loob ng isang linggong operasyon. Detalye na balita mula sa Action Radio Davao mula kay Jun Soter. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel sa isang linggong operasyon ng Kapulisan ng Davao City Police Office o DCPO. Mabot sa mahigit 80 na individuals na lumabag sa batas ang naaresto sa Davao City. Sa lingguhang ulat ng DCPO, sinasabing kabilang sa mga naaresto ang mga wanted person, tulak ng droga, illegal gambling at pagdadala ng baril. Ayon kay Acting City Director Police Colonel Hansel Marantan na 32 na drug personality ang mga naresto at nakuha ng illegal na droga na may standard drug price na 834,047 pesos and 20 centavos at 27.622 grams na marijuana na may halagang 3,314 and 64 centavos. Sa ikinasa namang manhunt operation ng PNP laban sa mga wanted person, asa 36 na individuals ang naresto habang 3 individuals naman ang nakuha ng 3 illegal na armas at 2 naman ang nag-surrender ng kailang armas. Sa reinforced anti-gambling operation naman, 14 na mga sugarol ang kailang naaresto sa 14 na operasyon na may nakumpiska silang 2,357 na bet money. Sa kabuuhan, 85 individuals ang naresto ng Davao City Police Office kaya pinuri ni Colonel Marantan ang kanya mga tauhan sa matagumpay na operasyon sa pagpapatupad ng batas habang nirerespeto ang mga karapatang pantao. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat na Jun Soter. May buntag sa matik paminaw nato rin sa Davao. Sa mga suki natin dyan sa Digos, magandang umaga ha. Sa mga taga Pecksonville dyan po sa Bulacan, magandang umaga po sa inyo. At sa mga suki natin dyan sa FEU Hospital. May buntag sa matik paminaw nato diyan sa Kidapawan City na ipagnabigan sa mga suki natin sa Abulog, Cagayan. Bukas na sa mga motorista ang bagong 50-meter na tulay sa Santol, San Sebastian, La Union, Kapangan, Benguet Road. Ito po nasa barangay Manggaan. Pinangunahan ni Senator Amy Marcos ang integrasyon ng tulay kasama si Santol Mayor Magno Wailan at iba pang mga lokal na opisyal. Layo ng 118.8 million pesos na laga ng itinayong tulay, mapasiglang aktibidad ng ekonomiya sa rehiyon sa pamamagitan ng mas maikli, mas mabilis, mas cost-effective na transport system. Lain din itong mapalakas ang kalakalan at negosyo sa pagitan ng mga rehiyon ng Ilocos at Cordillera Administrative Region. Alas 4:50, nadiskubre naman ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang nasa 366 million pesos na laga ng hinihinalang smuggled luxury cars matapos masalakay ang isang car showroom sa Makati City. Isinagawa ng operasyon ng BOC sa loob mismo ng showroom ng ACH High-End Motor Service Center sa JP Rizal kung saan nabisto na yung palang 16 luxury cars ay walang sapat na dokumento. Meron pang kasama dito isang motorsiklo. Sa paunang inventaryo nabunyag ang iba't ibang uri ng luxury cars na kinabibilangan ng Ferrari 488 Spider, Ferrari 812 Super Fast, Porsche Targa, Mercedes-Benz G63, AMG, ba? Parang ganito yung kotse ni Mayor Day. BMW M4, Lexus LC500 at iba pa. Ayon kay Customs Intelligence and Investigation Director Bernie Enciso, binisita nila ang nasabing car showroom upang maghain ng letter of authority sa may-ari nito at alamin kung legal ang mga papeles sa pag-i-import ng mamahaling sasakyan. Binigyan naman ang may-ari ng showroom ng 15 araw na palugit para magsumite ng mga dokumento na nagpapatunay na nakapagbayad sila ng tamang duties at taxes sa gobyerno. Oras na mapatunay ang smuggled ang mga luxury car, sasampan sila ng kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Agad namang pinuri ni Customs Commissioner Benvenido Rubio ang mabilis na pagtugon ng kanyang mga tauhan sa mga impormasyong kanilang natanggap. Ganda umaga, Pilipinas!
Magna Carta for BHWs lalagdaan na ayon po kay Senator Coco Pimentel. Detalye ng balita mula kay Raymond Edba sa Aris 28. Raymond, good morning. Panahon na upang ibigay ang kailangang benepisyo ng mga barangay health workers o mga BHW. Ito ang paniniwala ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III kasunod ng panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na lagdaan ng Magna Carta for Barangay Health Workers. Ayon kay Pimentel, pirma na lang ng Pangulo ang kulang matapos na maratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang Bicameral Committee Report ng panukalang batas. Layon ng Magna Carta for BHWs na ma-professionalize ang kanilang hanay. Ito ay sa pamagitan ng patas na kompensasyon, akses sa mga training at mapabilang sa plantilla positions ng gobyerno. Giit ni Pimentel, walang dapat na maging balakid sa pagpirma ng panukalat lalo't dumaan ito sa masusing pag-aaral. Dagdag ng senador, panahon ng mabigyan ng narapat na benepisyo at suportang mga BHWs, lalo't noong panahon ng pandemya ay silang nagsilbing frontliners sa pagbibigay serbisyo sa mga komunidad. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Raymond. 53 makalipas ang alas 4, kinundina ng ilang mababatas sa naging pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na patayin ang 15 senador upang makapasok lamang ang kanilang mga kandidato kasabay ng pag-iit na ang naturang pahayag ay hindi dapat gawing normal na pampublikong diskursyo. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Jong, nakalulungkot na isang public official lalo pat na nagsilbi bilang dating Pangulo ang nagsasabing patay na lamang ang mga senador para makapasok ang kanyang mga kandidato. Iginit ni Jong na ganitong uri ng rhetorics ay may bigat lalong-lalo na kung galing ito sa taong may impluensya sa lipunan. Pero sabi naman ng NBI, wala nga silang balak imbestigahan ang naturang pahayag. Dapat umanong ituloy ng Senado ang pagiging impeachment court at dinggin ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kahit na magbitiw ito sa pwesto upang makapagbaba ng hatol sa hiling na idiskwalipika din ito ng paghawak sa anumang posisyon sa pamahalaan. Ibinunto ni One Rider Party Representative Rod Gutierrez, miyembro ng 11-man House Prosecution Team, na ang pagbibitiw ay hindi pagpapawalang bisa sa proseso ng impeachment, lalo na ang parusang habang buhay na diskwalifikasyon sa paghawak ng pampublikong posisyon. Paliwanag pa ni Gutierrez, ang layunin ng impeachment ay dalawa. Una, ang pagtanggal sa pwesto. Pangalawa naman, ang parusang habang buhay na disqualification sa paghawak ng posisyon sa pamahalaan. Mga kilalang artista na mahilig mag-bake, ayan, imbitado naman sa Bakery Fair 2025. Mag-baking na lang tayo kaysa magluto ng kung ano-anong mga walang kwentang balita. Detalye ng balita mula sa Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Inaasahang magpapakitang gilas ang mga kilalang celebrities na mahilig mag-bake sa darating na Bakery Fair 2025 na gaganapin sa World Trade Center sa March 6, 7 at 8. Inimbitahan nila sina Ay de las Alas at Rian Ramos na kung saan ay pwede silang sumali sa naturang event na magkakatipon-tipon doon ang lahat ng mga grupo ng mga bakers sa buong bansa. Bukod pa riyan, may mga inimbitahan din silang mga bakers at chef sa ibang bansa para ibahagi ang kanilang kaalaman sa baking. Sina ay isa sa nagpauso noon ng ube pandesal at si Ria naman ay piniflex sa kanyang Instagram account ang mga ginagawa niyang cookies. Bukod sa mga nabanggit na aktres, nandyan pa sina Marian Rivera, Aramina, Yasmin Curdy at Isabel Ortega na mahilig ding mag-bake. Sana raw ay makasali sila dahil marami raw silang matututunan dito sa Bakery Fair. Itong Bakery Fair 2025 ay inorganize ng Filipino-Chinese Bakery Association Incorporated na pinamumunuan ni Mr. Chris A ng Liberty Food Mart. Magandang venue daw ito na kung saan ay pag-uusapan din nila kung paano makapag-adjust sa tumataas na presyo ng mga ingredients kagaya ng harina at asukal na hindi maapektuhan ang quality ng tinapay na ginagawa nila. Meron pa mga healthy
bread na tinatawag na napapauso ngayon. Kaya isa raw ito sa i-discuss sa naturang event. Anyway, nagpadala na raw sila ng imbitasyon kina Ai at kina Rian Ramos, pero wala pa silang na-follow up kung makakadalo rito. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Marami na. Naku, ito na naman, panibagong aksidente po sa isang paliparan involving a Delta jet. Diyan po sa Toronto, Pearson, Canada. Marami daw pong nasugatan sa naturang insidente ng pag-upside down ng isang Delta jet. Antabayanan po ninyong report na manggagaling po naman kay Jojon Valerite Acol ng radyo natin, Washington. Flash Report. Flash Report! Magandang umaga sa ating mga kababayan dyan sa Bristol, Tennessee at yan din po sa mga suki natin dyan sa Castlemaine, Victoria, Australia. Magandang umaga, Pilipinas! Record high ang kita ng SM Prime Holdings noong 2024 na umabot ng 45.6 billion pesos. Lupit ha. Mas mataas ito ng 14% kumpara sa kanilang 40 billion revenue noong 2023. Sinabi ni SM Prime President Jeffrey Lim, dahil ito sa mataas na kontribusyon ng lahat ng kanilang mga business segments. Malaki ang ambag din niya ang nakalipas na holiday kung noong nakarang taon at mataas na real estate sales pati na ang blockbuster ng mga pelikula. Kasabi nito, umaasa din si Lim na magdudulot naman ng positibong momentum ang iba pang mga proyekto ng SM Prime Holdings. At tunod sa mga naghahanap ng magandang investment opportunity, muli po inaalok tayo ng Westchester Realty ng kanilang mga proyektong pinakamura na ngayon sa housing industry. Ready for occupancy ito pero ang down payment ay pwedeng 5% na down lamang. Pwede pang Gibbs. Ang tinutukoy po natin mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at Sibera Prestige. Pakipag-ugnayan lamang po sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Nasa loob po ng township na ito ang iba't ibang mga amenities kasama dyan palengke, eskwelahan, simbahan, mga grocery stores, pati munisipyo. Nasa loob po ng township. Napakalapit lamang nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. At ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. With 10,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad after take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Magandang umaga, Pilipinas! Magnanakaw na nakapatay sa Binondo, Maynila, arestado na. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nakalaboso ngayon ng Manila Police District Homicide and Investigation Division ng suspect na nakapatay sa barangay Tanod dito sa Binondo, Manila. Namatay habang ginagamot sa ospital ang isang barangay Tanod matapos na saksakin ng tumulong ito sa insidente ng nakawan sa Manila. Nakilala ang biktima na si Peton Biaso na 28 anyos ng Labasari Street, barangay 281 sa Binondo. Sa investigasyon ng MPD, responde ang mga tanod sa sumbong na may nanakaw na e-bike kung saan naispatan nila ang suspect na si Ivan Celtiel, 26 anyos, na hatak-hatak ang e-bike. Nagkaroon ng habulan hanggang sa makorner ng biktima ang suspect pero nakasaksak ang tanod sa leeg. Naaresto naman ang suspect sa isinagawang follow-up operation ng Binondo Police Station na naharap ngayon sa kasong murder. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Nananawagan naman si Senator Bongo, chairperson ng Senate Committee on Health, para sa mas malakas na self-reliance at dagdag na pamumuhunan sa health care program. Kabilang dito ang expanded o pinalawak na saklaw ng PhilHealth para sa tuberculosis at HIV treatment habang ang bansa ay naharap sa hamon mula sa reduce o pagbabawas na tulong mula sa ibang bansa. Nahiring ng komite, kinestyon ni Senator Go ang Department of Health kaugnay ng epekto ng pagbabawas ng suporta mula sa U.S. Agency for International Development to USAID para malabanan ng Pilipinas ang HIV at TB. Nagpahayag ng pagmamahala ng senador sa pagbabawas ng tulong na maaaring makagambala sa mga programang nagliligtas ng buhay.
Isang minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oy, Elmer Impon, Baday Angelica, Maray Nonoy, pukaw na daw kamo ha, mata na kamo ha, dyan sa Northern Samar. At magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa Dallas, Texas. Oras sa buong kapuluan, 2 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. Balik tayo sa mga balita. Nilinaw ng Department of Migrant Workers na walang mass deportation ng mga Pilipino galing Amerika. Ilinaro ito ng kalihim ng DMW na si Hans Leo Kakdak sa bagong Pilipinas Public Hearing. Kaugnay ng ulat na maraming Pilipinong mapapauwi ng Pilipinas mula Estados Unidos. Sagita na rin ito ng mandato ni US President Donald Trump sa mass deportation ng mga dayuhan, lalong-lalo na yung mga may kaso at mga problema sa kanilang papeles. Walang mass deportation sa ngayon, no? We don't want to should I say instill fear sa mga kababayan natin. We're working closely with the DFA, working closely with Sec Ricky Manalo and Yusek Ed De Vega and Ambassador Romualdez in DC and our consulates all over the states. Kasabay nito, pagtitiyak din ni Kakdak, nakahanda naman ang lalayan ng kanilang tanggapan ng mga pauuwing Pilipino mula sa US sa pamamagitan ng kanilang Action Fund, Repatriation Command at Reintegration para muling makapagsimula ng kanilang buhay sa Pilipinas sakaling mapauwi ng ating bansa. Abot naman sa 80% ng mga krimen na nangyari sa mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang may kinalaman sa illegal drugs. Ito ang inuulat ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang sa ASEAN Regional Correctional Conference sa Puerto Princesa City sa Palawan. Sa seminar, binahagi ni Katapang ang mga natutunan niya mula sa isang bansang nagmahagi ng kanilang sistema ng home imprisonment para sa mga individual na kagawa ng maliliit na paglabag upang maiwasan ang pagsikip sa mga kulungan. Kwento po ni Katapang, kung hindi naman pusher o nagtutulak ng illegal drugs pero nahulihan lamang ng illegal drugs, sa halip na ikulong mas mainam na iparehab na lamang ito. Oras na niyang mapatunayan na hindi siya adik o nalampasan na ang adiksyon, pwede na itong ibalik sa kanyang pamilya. Dahil dito plano ni Katapang na isulong ang paggamit ng Mega Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center na matatagpuan sa Army Base na Port Ramon, Magsaysay na nasa Palayan City sa Nueva Ecija. Naimbag na bigat kada kayo amin sa mga suki natin dyan sa La Union. Magandang umaga din po sa mga taga Mercedes sa Camarines Norte. Hoy, magandang umaga nga pala sa mga taga Oriental Mindoro ha. Kaibang nangyayari nangyari politika dyan sa Oriental Mindoro ha. Yung pong mga past governors, mga congressman at diverse party leaders ay nagkakaisa dyan sa Oriental Mindoro para isulong ang mga hangarin ni Joanna Valencia na pamunuan ang Oriental Mindoro at solusyonan ang matagal na problema sa kuryente. Kasama muna natin si Kaobet Madrina mula sa Pag-asa. Kaobet, good morning. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Wala tayong bagyo ngayon sa loob at labas.
ng Philippine Area of Responsibility. Wala rin tayong minomonitor na cloud clusters o low pressure area. Pero may mga pag-ulan pa rin na dulot ng Intertropical Convergence Zone or yung ITCZ sa may southern part ng Mindanao. Ito magdadala ng mga pag-ulan sa area ng Zamboanga Peninsula, Sultan Kudarat, Sarangani. Gayun din sa mga lalawigan ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ang shearline naman o yung bangga ng mainit at malamig na hangin na may nagdadala ng mga kaulapan na siya magpapaulan sa bahagi ng Isabela at Aurora, habang ang mahihinang pag-ulan na dulot ng amihan ay mararanasan sa Batanes, Cagayan at Apayao. Samantala po, wala tayong nakataas na gale warning kaya sa pumalot ng mga sakyang padalit malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. At sa mga kababayan natin dito sa Kamaynilan at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan natin medyo mainit na panahon pa rin ang mararanasan dahil medyo mahina pa rin ang amihan at posible pa rin ang mga isolated thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. At yan po ang lagay na ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga po. Maraming salamat si Ka Obet Badrina mula sa Pag-asa. Ayan at wala ho tayong bagyo, walang sama ng panahon. Kaya lang patuloy po tayong makakaranas ng mga pag-ulan. Kaya dapat magbaon ng proteksyon laban sa ulan. Maganda umaga, Pilipinas! Magbaon din po ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation of family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ay magandang umaga kay Secretary Dong Mendoza ng PLLO. Ayan Secretary Dong, kumusta ka na? Maganda umaga, Pilipinas! Kasama na natin si Joy June Valerite Ako, live mula po sa Washington. Joy June, good morning. Good morning, Kuya Angel. Maraming tao ang nasugatan matapos masangkot ang isang Delta Airlines flight. Ito po yung Delta Airlines CRJ900 Flight 4819 sa isang insidente dyan sa Toronto Pearson International Airport. Ito po ay sinasabi ng mga opisyalis doon. Ito po ay nangyari kaninang alas 3 ng hapon Eastern Time. Sinasabi ng mga opisyalis ng paliparan na ang insidente ay dahil sa maraming snow sa nabanggit na lugar. Ito ay aksidenteng dahil mabilis ang paglapag dito, biglang tumalikbo ang eroplano at hindi bababa sa 8 tao ang nasugatan kung saan isa sa kanila ay nasa critical na kondisyon. Ito po ay sinabi ni Lawrence Saindon, isang superintendent dyan sa Peel Regional Paramedic Service ng Canada. At ang sakay ng eroplanong ito ay 80 passengers, Kuya Angel, at 8 ang sugatan. Walang Pilipino Walang Pilipino. Sana naman walang Pilipino. Sana nga wala. Wala pang binibigay na mga detalye kung sino-sino yung mga pasaheros na nasakay ng nasabing eroplano. Nakakaranas kami ngayon dito, lalong-lalo na dito sa amin sa Washington DC, ng napakalakas na hangin. Ito po ay nararanasan din ngayon dyan sa Canada. Kung sila ay may snow, sa amin naman dito, tapos na ang snow namin, pero sa darating na Wednesday ay meron kaming snowstorm na naman. Ang nararanasan namin ngayon dito ay windstorm na umaabot sa 55 miles per hour at umaabot sa mahigit na 60 mph ang lakas nito at halos lahat dito ng mga residente sa Washington DC, Maryland at Virginia ay walang mga ilaw. 9,800 mga customer ang walang ilaw ngayon at walang kuryente dito sa amin. Joy June, yun yung binabanggit mo na kapag umulan tapos malamig ang panahon, mas nagiging madulas ang mga lansangan kaya mas nagiging tawag dito, mas mapanganib. Ganito bang nangyari dyan sa Delta Air? Dumulas? Malamang. Dumulas siya sa sobrang lakas ng hangin din. Hindi pa malaman ng mga investigador ngayon kung paano siya tumalikbo. Nire-review nila ngayon yung CCTV na ito yung kuha naman na video is kay we would like to thank John Nelson
dahil sa pagsasend niya ng video sa atin. Siya mismo ay sakay ng pasahero ng aeroplano na tumalikbo na yan. Okay. So, isa lang naman ang critical doon sa mga mga pasahero gaya na nabanggit mo, pero 8 yung sugatan. 8 yung sugatan at isa ang critical. Sa 80 passengers ng aeroplano. Kasama na dyan ang mga crew. Iyan ang advantage pagka naka-seatbelt ka, no? Kahit na bumaliktad yung eroplano, hindi ka talaga hindi ka basta-basta madidisgrasya. Kahit na ganyan. Tama ka dyan. 2 weeks ago may nangyaring aksidente din dito sa amin sa DC. Kaya mailap na ngayon at alerto ang mga opisyalis ng mga paliparan dito sa USA at sa Canada. Oo. Pakibigyan kami ng update mamaya, Joy Jun, ha? In the meantime, thank you for joining us this morning. Balik sa iyo, Kuya Angel. Maraming salamat. Si Joy John Balerite Acol ng radyo natin, Washington. Magandang umaga, Pilipinas! Wala nyo, radyo natin nationwide. Hindi may pang-international pa. Si Joy John po ay Tagalawang. Pero doon ho siya ngayon nakabase sa Estados Unidos. Ayan, Teka nga, samantalahin ko na rin din mabate ng happy birthday ang mga suki nating maagang gumigising. Si Boss Nick Gabonada. Boss Nick, happy birthday, ha? Ito po ay napakagaling na campaign strategist at marketing strategist ito ng network na pinanggalingan ko dati, Ayan, si Boss Nick Gabonada. Good morning, Boss Nick, ha? Happy birthday. Hindi ko na babanggitin, lagpas 40 ka na. Ito pa. Yung paborito kong profesor sa Asian Institute of Management noon at ngayon ay isang entrepreneurship guru, si Professor Andy Pereira. Prof. Andy, happy birthday. Sana nga po ay magkaroon ka pa ng mahabang buhay dahil kailangan ka at marami ka pang natutulungan. Birthday din ngayon ng mga mapitagan na sina Edwin Alesna at Willie Campos. Ayan, mga miyembro po naman ng Class 80 ng Philippine Military Academy. Si Edwin Alesna at Willie Campos, binabati ka ng mga poging mapitagan. Ayan, At eto naman si Ate Bernadette, si Ate B, Ate Bernadette Sembrano, nagbiriwang din ng kanyang birthday ngayon. Ayan. At congratulations sa mga Cavalier Awardees na binigyan ho ng pagkilala sa pinakahuling alumni homecoming ng Philippine Military Academy. Congratulations po sa inyo. Magandang umaga kay Mayor Sene Mendoza. Siyempre, si Kaador Plato ng Bulacan, maaga din gumigising yan. Si Ambassador Harry Amping, at saka si Justice Max De Leon, ang ating court administrator na si Justice Raul Villanueva. Ayan, good morning po sa inyo. Nagrereklamo po itong mga senior citizen ng Quezon City. Pag pumunta na ho kayo ng Ali Mall, mas mahal yung singil beyond 3 hours para sa mga senior citizen. Batakin mo, 20 pesos per hour beyond 3 hours ang singil. Pero sa regular, 10 pesos lang. Ayun 10 pesos beyond 3 hours. Kaya ang tanong ni Kuya Ben Rosario, bakit naman ganon? Mas mahal ang singil sa mga senior citizen. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga kay Lyndon Sabon. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Oras muna sa buong kapuluan. Hanap buhay muna tayo, 14 minuto na makalipas ang 5 ng umaga. Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 7:21. Wala pa naman, pambihira naman kayo. Alas 5 pa lang 5:21 ang oras sa buong kapuluan. Mahiwagang tunog. At habang kayo naliligo para mag-ready para pumasok, eto muna ang ating mahiwagang tunog. Yung isang hinahanap dyan ay plastic na upuan. Upuan na gawa sa plastic. Yung pangalawang item, wala nyo. Basta nakikita din yan sa mga opisina, sa mga airport, sa mga restaurant, at sa iba pang mga nagninegosyo. Diyan meron ba nito sa Katonyings? Meron. Meron ito sa Katonyings. May nakita akong ganito sa Katonyings. Di ba, Mabel Aribe, meron ito sa Katonyings?
O meron. Kita ko, meron. Yan. Ang inyo pong sagot, ipapadalo po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. 11,000 ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Maganda umaga, Pilipinas! Balik-balita tayo, target na ibabago ng Department of Agriculture ang definition ng profiteering sa ilalim na kasalukuyang batas upang mapigilan ang pagsasamantala ng mga wholesaler at mga retailer sa merkado. Ayon kay Undersecretary Asis Perez ng DA, magkaiba kasi ang legal na definition ng profiteering sa economic concept. At kung papalitan ang definition ay mas mariresolba ng ahensya ang naturang suliranin. Sa ilalim ng Price Act, ang ibig sabihin ng profiteering ay pagbebenta ng produkto na labis-labis sa tunay nitong halaga o higit sa 10% ng naunang buwan. Nagugat ang plano ng DA, simula ng tapyasan ang taripa sa imported na bigas upang mapababa ang presyo nito sa mga pamilihan. Pero sa kabila ng mababang taripa, nananatili pa rin mataas ang presyo nito dahil naman sa profiteering. Sa dami-dami na po ng mga strategy na iniisip ni Secretary Laurel, nakikita ho natin, hindi pa rin bumababa ang presyo ng mga bilihin. Magandang umaga sa mga taga General Luna, Llanera, Nueva Ecija. At saka sa mga suki natin dyan sa South Korea, magandang umaga po sa inyo. Sa mga taga Dipaculaw, Aurora, kumusta na kayo? At sa mga taga New York, kumusta na rin ho kayo? Malamig ang panahon ngayon dyan. Dinabulaan na naman ang Octa Research Group ang kumakalat na post sa social media kung saan nakasaad. Nagsagawa sila ng survey nitong Pebrero na nagpapakita ng mas mataas na trust at performance rating ni Vice President Sara Duterte kumpara sa Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Octa Research, fake news ang lumabas na impormasyon at mas mabubuti na nasa official Facebook page ng Octa Research ang kuning impormasyon. Sinabi pa ng Octa ng pinakahuling survey na kanilang ginawa kaugnay ng satisfaction at trust rating sa matataas na opisyal na gobyerno ay noon pang November 11 hanggang 16. Maganda umaga, Pilipinas! Teka muna, para ho sa mga nag-aabang kay Sherwin Alparo, alamin na natin ang location ng DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Roaming D. Si Sherwin at ang kanyang tropa ay nandyan po sa Barangay Bago Bantay, Quezon City. Ayan, liwanagin natin Nasa may Bago Bantay, Quezon City si Sherwin Alparo. Kaya lakasan nyo na ang inyong mga radyo, telebisyon at malay nyo kayo pong matsyempohan nito. Bibigyan kayo ng premyo kasama ang 1,000 piso. Maganda umaga, Pilipinas! Naku, usong-uso talagang fake news ngayon Nagbabala si San Miguel Corporation CEO at Chief Executive Officer Ramon Ang hinggil sa kumakalat na peking video online gamit ang deepfake technology kung saan makikitang nag-i-endorse siya ng isang investment opportunity. Paglilinaw ni Don Ramon, hindi totoo, isang scam ang kumakalat na lumang interview video sa kanya kasama ang DZRH anchor na si Anthony Taberna. Sa video po kasi makikita na nilapatan ng deepfake technology ang interview para magmukha silang o sila mismo ang nagsasalita tungkol sa alok na investment. Mapapanood din sa video na sinasabi daw ni Ang na sakaling hindi kumita ang kanyang alok na oportunidad sa mga investor, sa loob ng 1 linggo ibabalik niya ang naipuhunan ng mga ito. Kailangan lamang naman pumasok sa website at ibigay ang kanilang detalye. Bunsod nito, may paalala lamang ho si Don Ramon Ang sa publiko, palaging maging mapanuri at kailanman na hindi siya nag-alok ng investment opportunity online. Inihimok din ito mga negosyante na agarang i-report ang mga peking account o online pages para maprotektahan ang iba sa maling impormasyon na nagpapakalat nga ng false o mga fake information. Nakakatakot kuminsan. Akala mo talagang totoo Diba? Mag-full tank na ho.
Magpagas na bago umarangkada ngayong alas 6 na umaga ang malakihang taas presyo ng mga produktong petrolyo. Aray ko! Na naman! Mag-full tank na kayo! Anunsyo ng oil company sa arangkada ngayong alas 6 na umaga ang 80 sentimos na taas presyo sa kada litro ng gasolina at diesel. 10 sentimo naman ang sisirit sa kada litro ng kerosene. Itinuturong dahilan ng taas presyo ng langis ang lumala ng tensyon sa gitang silangan at pinataw na sanctions naman ng US, Iran at Russia. Ayan ha. Magkano last week ang rollback? 10 sentimo. Nag-rollback ng piso, 1.50, 2, nag-rollback, nag-increase. Tapos may rollback na 10. O ngayon, balik, 80 na naman. Maganda umaga, Pilipinas! Pagmamalasing ka talaga. O, dito na lang muna tayo, Sherwin. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. May huli na kagad si Sherwin ha. Diyan po sa Ramon Magsaysay, Bago Bantay, Project 6, Quezon City. Sherwin. Yes, Kuya Angel, ako maagap itong si tatay na isang tricycle driver na kapag nasa excuse me po, na kapag nasa bahay talagang nakatutok sa DZRH, pero kapag lumalabas siya dala-dala niya kanyang cellphone na yan. Tignan mo, naka-tune in sa DZRH yung kanyang cellphone. Yan, at pangalan niyo, tatay? Cesar Martin po. Si Tatay Cesar Martin, palagi kayo nakatune in sa DZRH? Yes po, tuwing umaga at saka pag sa loob ng bahay, ganyan. At sino paboritong announcer sa umaga? Si Angelo Palmones. Si Kuya Angel Palmones. Kuya Angel Palmones, dahil dyan meron kang 1,000 pesos. Ayan, asa na yung camera. Ayan, 1,000 pesos para sa'yo. Medyo madilim lang dito sa lugar. Ano? Maraming salamat po ay sa DZRH saka sa kay Angelo Palmones. At syempre, dahil meron kang 1,000, meron kang katikap ng grocery. Yan na mula sa DZRH. Maraming salamat po. So, binamanong magandang umaga. Kaya sa Barangay Ramon Magsaysay. Sherwin. Ramon Magsaysay pala isakop ng Bago Bantay, Kuya Angel. Opo. Sherwin. Ang Bago Bantay po 3 barangay po ang Bago Bantay. Lakay. Ilocano ditoy. Yes, sir. Kita mo na, sabi ko na agad pa. Saan sa Ilocos? Ay, agiti apong ko siya kay Ilocos. Agiti siya na yanak Nueva Ecija. Nueva Ecija. Okay. Yung agiti apong ko, gapu dati Ilocos ka no. Siya, sige. Yung kaharap nyo, pogi yan, di ba? Natarake! Natarake nga balong! Thank you, sir. Thank you very much. Nagka-ayuda nga sap-sapa. Sige. Ayan. Akala niya talaga marunong mag-Ilocano. Nag-iimbento lang ako ng Ilocano ko kuminsan. Galing mo mag-German. Lahat yata ng lingwahe, kaya mo ko na English. Tatama ka po sa daan. Ano ko kapin sa mga dialecto nila. Lakay! Salamat. Kamsa, thank you ha. Thank you. Diyos Tagina. Thank you. Okay. Naragsak na nabigat na nagkaroon ti ayuda driver. Sherwin, sabihin mo, kausapin niya mamaya si Deo. Mamaya. Kasi paborito niya talaga si Deo. Paborito mo si Deo. Yes sir. Paborito. Ilocanong mistiso daw eh. Yan. Okay, sige. Thank you. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, Pantaki, tignan nyo naman, pagkadilim-dilim pa, DZRH lang namimigay ng pera ng gantong kaaga. Kaya naman tumutong sa DZRH, baka kayo nasusunod nating winner sa Bagong Taon, Bagong Lakas from ours. Number 6, Sherwin Battle para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Mas Malakas Promo! Ay, magandang umaga po sa mga GI, sa mga genuine Ilocano. Ayan ha, tunog kagad ni, ni Kuya kanina halatang Ilocano di ba? At magandang umaga po sa mga taga Isabela ha. Lalong-lalo yung mga kamag-anakan ni Tita Cora, Cora de la Peña, at saka ni
Yung isa sa mga midnight singers natin. Magandang umaga nga pala sa midnight singers natin, ha. Ayan, at saka si Sir Manny de la Peña. Good morning po sa inyo. Ma'am Tita Linda, Sir Art, si Ma'am Lloyds at saka si Junior Bao ng Cavite. Magandang umaga po sa inyo, ha. Ayan. Thank you. Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Norway. Aba, kita ho naman ninyo, ha. At sa mga suki natin sa Spain. Sa mga kababayan nating madalas na gumigising na maaga sa kahabaan ng Espanya, Quezon City. Ay, Espanya Maynila pala. Espanya, Quezon City. Salamat po sa inyong maagang paggising. Maganda umaga, Pilipinas! Nagsanib puwersa nga, nagkaisa ang mga dating halal na mga gobernador, congressman at party leaders ng Oriental Mindoro para bumuo ng isang bagong koalisyon. Ayon kay Oriental Mindoro Political Coalition Group 2025, tatlo ang pangunahing dahilan ng kanilang pagbuo ng koalisyon. Isa na rito ang layuning mawakasan ang paghihirap ng Oriental Mindoro mula sa matagal at lumalalang krisis sa kuryente. Nais din ang grupo na mapigilan ang pagkakaroon ng political dynasty sa lalawigan at masuportahan ang kandidatura ni Joanna Valencia para sa pagkagobernador ng Oriental Mindoro. Ang pangunahing plataporma ni Joanna Valencia ay magkaroon ng permanenteng solusyon sa paglutas ng krisis sa kuryente at pag-unlad ng Oriental Mindoro at kilalaning muli bilang food basket of the Philippines sa top tourist destination. Ito ho yung mga kasama sa koalisyon. Dating Deputy Speaker Congressman Doyle Liachon ng Mindoro. Ito yung Mindoro Bago Sarili Party. Dating Governor at current Congressman ang 1st District na si Arnan Panaligan ng Lakas CMD. Dating Governor at current 2nd District Congressman Alfonso Umali. Rodolfo RGB Valencia, dating Lakas CMD Chairman at dating Gobernador, naging kongresista rin po ng 1st District na Oriental Mindoro. At si dating Vice Governor Jojo Perez ng Mindoro Bago ang Sarili. At para naman sa mga suki natin dyan na pabalik ko ng Pilipinas, huwag kalimutan muli ang ating paalala, mayroon ho tayong lokal na tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim po naman sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpuproduce sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na pwede yung i-check sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ang tangerine chocolate na 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, sabi po ni Dr. Helen Tan, ating pong tangkilikin dahil ito ay tunay na gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! 35 makalipas ang alas 5. Ay, magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa New Jersey, USA. 39, makalipas ang alas 5 na umaga, oras na para tayong mag-ultabayo. Pero sabi nga po na madalabasa isang oras bago matulog, 2 kapsula para ma-achieve natin yung mga benepisyo ng ultabayo. Ano ba yung ultabayo? Ito po yung postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ang postbiotic po o ultabayo ay dumaan po sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po kwentong kutsero kundi clinical trial. Mahabang clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya naman, pagpasok po nito sa ating katawan, sa ating sistema, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell na kung tawagin po ng ating madalubhasa ay commander ng ating immune system. Yan po naman ang nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan, kaya habang tayo po natutulog, pinapanumbalik nito ang sigla ng ating immunity. At nakatutulong po yan para ma-achieve natin magandang tulog. Pagka may magandang tulog, may sapat na lakas para sa pagharap sa bagong hamon ng kinabukasan. Ayan, ha? Kaya sa mga senior citizen dyan na madalas kulang sa oras ang tulog, nire-recommenda ho sa inyo na mag-ultabayo. Ang ultabayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Lazada at Shopee, siguraduhin lamang na galing po sa Teoxetil Ventures. Kung may mga katanungan pa ho kayo, po pwede kayo mag-text sa 0917-110-6580.
Available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pansmet Pharmacy, Joann's Pharmacy at Curamed. Pero wag nating kalimutan, ang Ultabio po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Ma'am Doti Molino ng Kidapawan City, good morning. Lalaking nag-iingat ng hindi lisensyadong baril sa Caloocan, huli! Sa Oplan, sa Cleo ng PNP, detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Raymond Daga, Queen Angel, nahuli ng mga tauhan ng Caloocan Police sa ilalim ng Police Colonel Edsel Cremals ang isang individual na may dalang hindi lisensyadong baril habang sinasagawa ang Oplan sa Cleo sa Phase 5 Bagong Silang, Barangay 176 Caloocan. Batay sa impormasyong binigay ng mga concerned citizens, inobserbahan pa niya ng pulis itong suspect at nang napansing may nakitang nakasakbit na baril sa kanyang baywang ay agad na itong inaresto. Nakuha dito kay alias Gabi ang isang Glock 79mm pistol na walang legal na dokumento. Ayon kay Colonel Canal, naharap ang suspect ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagpaabot naman ng pagsaludo itong si NPD Director Police Colonel Josepino Ligan sa mga kagawad ng Caloocan Police sa mga sunod-sunod niyang pagkakaaresto sa mga wanted sa batas, pagkasawata sa mga kriminal at paglabag sa batas. Ang matagumpayan niyang operasyon na ito ay nagbibigay diin at sa kahalagahan ng pagipagtulungan ng mga komunidad sa sa operasyon ng mga kagawad ng pulisya. RH23, Edwin Duque nagulat. Di sa resyon sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Samantala, isusulong ng senatorial candidate na si Atty. Leandro Bersalas Jr. ang paggamit ng AI o Artificial Intelligence sa pag-aaral ng estudyante sa bansa. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, binigyan din ang tumatakbong senador na tututukan niya ang edukasyon ng Pilipinas bilang bahagi ng layunin niyang maging world-class ang ating sistema. Kaya ko nasa second phase, which is now artificial intelligence, magagamit natin lalo na dito sa education. Kasi nagpo-focus po ako sa, hindi lang education, world-class, pinakamahusay sa mundo ng edukasyon. Para sa Pilipino, para sa estudyante, at saka sa out-of-school youth. Samantala, DepEd, eto naman, mga ghost students sa mga private schools. Iniimbestigahan ng DepEd. Maganda umaga, Pilipinas! Kung merong ghost voters, meron din palang ghost students. Detalye na balita mula kay Jel Barosa, RH52. Jel, good morning. Kuya Angel, iniimbestigahan na nga ng Department of Education Central Office ang sinasabing presensya ng ghost students sa 12 private school sa buong bansa. Kaugnay ito ng pagpapatupad ng Senior High School Voucher Program para sa grade 12 students kung saan sagot dapat ng gobyerno ang bahagi ng tuition fee ng isang kwalipikadong mag-aaral. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, ito ay para mapreserba ang integridad ng kagawaran sa paggasta ng pera ng taong bayan. Salig na rin sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Una nang natukoy ang reports ng ghost students sa Siyam na Schools Division. Inihahanda na rin ang kagawaran ng termination ng accreditation ng masasangkot na private schools, gayon din ang mga ebidensya para naman sa mga responsableng individual. Pinag-aaralan na rin ng DepEd ang posibleng legal na hakbang, kasama na ang kasong kriminal laban sa mga ito. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Ayun. Yung pala yung mga nagkiklaim. Yung kayang mga ghost beneficiaries ho ng iba't ibang mga ayuda program, maimbestigahan din kaya. Patuloy naman ang agresibong inisyatiba ni Senator Amy Marcos upang mahikayat ang mga kabataang makalahok sa makabagong pamamaraan ng smart farming. Sa town hall meeting ng Radyo Natin Nationwide, muling binanggit ng kapatid ng Pangulo na matatanda na ang natitirang mga magsasaka sa bansa at posibleng maapektuhan ang lokal na produksyon ng pagkain kung ayaw ng mga kabataan na magsaka sa bukid. Sinabi niya na habang hinihintay na maitatag ang Agri High School, kailangan itong aksyonan ng pamahalaan upang mapabilis ang paggamit ng target na 100% food self-sufficiency. Bilang bahagi ng pagsuporta sa layuning ito, patuloy namang sinusulong ni Senator Amy ang Young Farmers Challenge Program
na katuwang ang Department of Agriculture na naglalayong magbigay ng inspirasyon at oportunidad sa mga kabataan na kumita at umunlad sa sektor ng agrikultura. Dapat niyang ipakita sa mga ito na may magandang kinabukasan, hindi lamang po sa siyensya at teknolohiya kundi pati na rin sa pagbubungkal ng bukid. Sinabi ni Senator Amy na magbubukas ng pinto ang smart farming para sa mas maraming kabataang Pilipino na maging bahagi ng pagbabago sa sektor ng agrikultura. Hinuhubog sa programa ang kakayahan ng kabataan sa pamamagitan ng iba't ibang development assistance at nag-aalok din ito ng financial grant sa mga gustong pasukin ang agri-fishery enterprises. Kasi ang pinakamalaking problema sa buhay natin ngayon, sa totoo lang, dito sa pagkain, ang issue dyan, wala nang may gusto na kabataan sa pambubukid at hindi kumikita. Siguro nakikita nila, nakukuba na sa hirap, magtanim ay di biro talaga sa lolo, sa mga tatay nila. Ayaw na nila talaga tumuloy dyan. Kaya kailangan ipakita sa ating kabataan na pwede kang kumita, maging maunlad, at talagang makatulong sa pamilya mo kahit mambubukid ka lamang. Maganda umaga, Pilipinas! Ipinagtanggol ng Philippine National Police ang pagsusuot ng pulang t-shirt ng ilang mga pulis na nagbabantay sa campaign sortie ng senatorial slate ng administrasyon sa Davao del Norte. Ayon sa PNP Public Information Office Chief na si Colonel Randolph Tuanyo, bahagi lamang ito ng kanilang standard of procedure na tinatawag na camouflaging. Ginawa ito ng mga pulis bilang pagtalima sa umiiral na direktiba ni PNP Chief Romel Marbil na pagdistansya ng mga pulis sa politika. Ginawa ni Tuanyo ang pahayag matapos naman mag-leak ang memorandum kung saan inaatasan ang Davao PNP na magsuot ng may touch of red sa rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ang ibig po sabihin noon, nung kaya po sila ng pula, ang tawag po dyan sa intelligence operations, camouflaging. Yung po makiki-merge ka, makiki-camouflage ka doon sa environment para hindi ka pumapansin. Sapagkat kung nakapula sila halimbawa at ikaw yung magsuot ng ibang kulay, halata ka po na hindi ka kagrupo doon sa mga ating activity. Samantala, iniimbestigahan na rin ng Davao Police kung paano naman nag-leak ang internal memo na ipinost sa Facebook ni Attorney Israelito Torion, abogado rin ng isang senatoriable. Mas pinababa pa ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price para sa bigas. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, tagapagsalita ng ahensya, mula 55 pesos per kilo, binaba na ang MSRP sa 52 pesos per kilo. Mas binababa rin ang DA ang presyo ng bigas sa Kadiwa stores, partikular na yung Rice for All program. Kabilang dito ang 100% broken rice na dating 36 pesos, ngayon mabibili na lang 33 pesos per kilo. Ang 25% broken rice na 35 pesos per kilo mula sa dating 38. At ang 5% broken rice naman na dating 45 pesos per kilo, ngayon po ay 43 pesos per kilo na lamang. Ito na ikalawang pagkakataong tinapyasan ng ahensya ang presyo ng naturang agricultural produce. Samantala, inaasahan din na ibababa pa sa 49 pesos per kilo ang maximum suggested retail price ng bigas hanggang sa susunod na buwan. Maganda umaga, Pilipinas! Presyo naman ng pulang kamatis sumipa sa 200 pesos per kilo. Pero kamatis, sibuyas yun, pulang sibuyas. Ang kamatis, bagsak naman 40 pesos per kilo sa Maricaban Market. Alam nyo, galing ho ako ng Mindanao nitong managdaang araw. Last weekend, Alam ba ninyo magkano kilo ng kamatis doon? Ay, awang-awa ako doon sa mga nagtitinda 15 pesos per kilo. Ang kilo ng talong, 30 pesos per kilo. Gusto ko na nga pakyawin, kaya lang, baka mapurga naman kami sa talong. Maganda umaga, Pilipinas! Puntahan muna natin ang Maricaban Public Market sa Pasay. Nandun si Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Patuloy na lumulobo ang presyo ng pulang sibuyas dito sa Maricaban Market sa Pasay City na ngayon ay 200 piso na ang kada kilo mula sa 120 pesos. Ang puting sibuyas naman na mabilis umunong masira, nagmura sa 120 ang kada kilo mula sa 130 pesos kahapon. Pero ang kamatis, bagsak na ang presyo sa 40 kada kilo mula sa 180 hanggang 200. Tumaas din ang presyo ng kalamanse sa 140 pesos kada kilo mula sa 80 pesos, habang ang bell pepper 200 ang kada kilo ngayon
mula sa 160 pesos. Ang labanos tumaas din ng 20 pesos, 100 na ngayon mula sa 80 pesos. Habang nagmura naman ang siling labuyo sa 250 pesos kada kilo mula sa dating 450 pesos. Ang siling pansigang naman o yung green, 100 ang kada kilo ngayon, habang ang karos 110 pesos mula sa dating 120 pesos. Ang patatas 30 pesos ang hinura, 150 pesos ang kada kilo, habang ang repolyo 70 mula sa 85 pesos. Ang pechay bagyo 10 piso ang iminura, 70 pesos na ngayon. Ang sayote naman 35 pesos ngayon mula sa 45 pesos. Ang broccoli nagmura rin sa 180 pesos mula sa 280 pesos kada kilo, habang ang chicharo 150 pesos mula sa 170 pesos. Ang talong naman 80 ang kada kilo ngayon mula sa 85 pesos kada kilo noon. Ang bawang nagkapako ang presyuhan sa 170 pesos, habang ang kalabasa 45 pesos mula sa dating 60 pesos. Ang malunggay naman nananatili sa 10 piso ang kada kilo ngayon. Gayon din ang talbos ng kamote, yung kangkong naman isang buwan ng mahal sa 15 pesos ang tali mula sa dating 10 pesos lamang. Susme, So, si kangkong ha? Para sa Kangkong? Oo, Kuyang Angel. Magkano? 15 pesos? 15 pesos ang tali ngayon. Kung ganun din yung dami sa 10 piso na presyo noon. Wow. Nabawasan na yung size, tumaas pa yung presyo. ganun din Kuyang Angel yung dami. Mabibilang mo lang din pati yung dahon. Malunggay na lang lagay mo sa sinigang, masarap pa. Talbos, Kuyang Angel, po pwede din na alternative, hindi ba? Oo. Anyway, ganun talagang buhay. Yung iba, ayaw magtanim sa, sa paso nabubuhay naman na sa paso yan. Tama, correct. Para-paraan lang yan. Oo. Siya, sige. Ganun talaga ang buhay, lahat nagmamahal. Salamat Kuyang Angel. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas! Buti pa dito sa St. Monique Ballet, ha? Diyan po sa Binangon na Rizal, walang increase. Oo. Less than 20,000 pesos a month pa rin ho ang monthly amortization ng alok nila sa pag-ibig financing. 30 years to pay. Kaya tanong pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. St. Monique Ballet, the most prestigious project sa Binangon na Rizal. Yung townhouse model nila na Bianca, 2-story townhouse yan, na meron pong balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Ang kagandahan dito, pagka gusto ho ninyo na pag umaga, ang sasalubong sa inyo ay malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin, ayan pong inaalok sa atin ng balkonahe ng St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon sa Binangonan, Rizal. Ang sabi nga nila, luxurious living with affordable housing. Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang impormasyon. Maganda umaga, Pilipinas! Itong minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Kahit nga ba sa kabila ho ng mga polisiya tungkol po sa road safety, ang dami pa rin pong mga aksidenteng attributed sa mga sasakyang tumatakbo sa mga lansangan na hindi roadworthy. Dami niyan, ha? Tataka din tayo sa kabila ng batas ng mga umiiral tungkol sa Motor Vehicle Inspection Center, ang dami pa rin naglipana ng mga smoke belching belching inspection center na non-appearance pa. Ay, Diyos may Ginoo. Kauna-unahang shipment ng frozen durian na in-export ng Pilipinas ipinadala na sa China. Detalye mula kay Bal Gonzalez sa RH5. Bal. Dear Angel, itinuturing ng Department of Agriculture na simbolo ng pagtatagumpay ng Pilipinas na magtutulot ng pag-angat pa ng durian industry sa Pilipinas. Ito'y kasunod ng unang shipment ng frozen durian meat at frozen durian paste patungong China na nagkakahalaga ng 8.2 milyong piso. Ayon sa Department of Agriculture Region 11, ang shipment ay binubuo ng 300 kahon ng frozen durian paste at mahigit 1,000 kahon ng frozen durian meat. Naturang shipment ay dumaan sa mahigpit na pagsusuri ng General Administration of Customs ng China bago ito makalabas ng Pilipinas patungo ng Nansha District, Guangzhou Province sa China. Sabi ni Macario Gonzaga, Regional Executive Director ng DA Region 11,
ng frozen durian ay simbolo ng pag-asa at pangarap ng mga magsasaka na patunay na kung magtutulungan ay maring makamit ang layunin na madala sa ibang bansang durian. Ang Maylong Enterprises Corporation, isang kumpanya sa Davao City, at DA Regional Field Office 11 at ang Bureau Plant Industry Plant Quarantine Services ang nagtulungan para ma-export ang itinuturing na King of Fruits mula sa Port of Davao. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Val Gonzales. And with that, paalam na ho tayo, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angel Palmona, sigiwan sa inyo na si magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay hango po sa iniwang aral sa atin ni Victor Hugo. At ang sabi niya po, the paradise of the rich is made out of the hell of the poor. Ayuda pa more! Maganda umaga, Pilipinas! Isa na umaga.